tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Dalawang malaking krisis ang kasalukuyang gumugulat sa buong mundo at ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan at manggagawa ang direktang nakataya. Sa kanlurang Aprika, muling naghasik ng matinding takot at kaguluhan ang mga armadong grupo sa hilagang kanlurang Nigeria matapos ang sunod-sunod na mararahas na pag-atake sa Zamfara State. Sa Timog Asya naman, isang nakamamatay na pagsabog ng gas ang naganap sa loob ng tunel ng isang plantang hydroelektriko na kasalukuyang itinatayo sa Sikkim, India. Sa dalawang magkahiwalay na insidenteng ito, mahigit 20 katao ang naiulat na nasawi sa bawat lugar. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalagang subaybayan at unawain ang mga ganitong pandaigdigang pangyayari sapagkat nagbibigay ang mga ito ng mahalagang konteksto sa mga suliraning maaari ring kaharapin ng ating lipunan. Ipinapakita ng krisis sa Nigeria kung paano maaaring lumumpo sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan ang paghina ng pambansang seguridad at ang paglaganap ng sistematikong pagkidnap kapalit ng pantubos. Samantala, nagbubukas naman ng mata ang trahedya sa India tungkol sa mga panganib sa kaligtasan ng mga manggagawa at sa kapaligiran kapag nagtatayo ng malalaking proyektong pang-infrastruktura sa mga masiselang lugar. Ipinapakita ng dalawang pangyayaring ito ang magkaibang mukha ng panganib na kinakaharap ng maraming bansa sa makabagong panahon. Mabilis na tumindi ang sitwasyon sa hilagang kanlurang Nigeria nang sumugod ang isang malaking grupo ng mga armadong tulisan sa mga pamayanan sa distrito ng Sauna na sakop ng lokal na pamahalaan ng Talata Mafara. Ayon sa mga ulat ng Agence France Presse o AFP, naganap ang marahas na pag-atake noong Miyerkules sa pagitan ng ika-3 at ika-4 ng hapon. Mabilis na dumating ang mga armadong salarin, pinalibutan ang humigit kumulang 5 nayon at hinarangan ang mga daanang maaaring gamitin ng mga residente upang makatakas. Pagkatapos nito, walang habas nilang pinaputukan ang mga mamamayan. Sa biglaang pag-ataking ito, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi sa loob lamang ng ilang oras. Ayon kay Nasirullah Wali, isang konsehal sa distrito ng Sauna, 21 katao ang kumpirmadong namatay sa lugar matapos magsimulang magpaputok ang mga salarin. Sa hiwalay na pahayag naman ni Alhaji Shehu Garba, kalihim ng distrito, pinalibutan at sinalakay ng mga armadong tulisan ang 5 nayon. Umabot umano sa 23 ang nasawi at karamihan sa kanila ay mga lokal na magsasaka. 3 residente rin ang nagtamo ng malulubhang tama ng bala. Una silang dinala sa Talata Mafara General Hospital bago inilipat sa isang mas malaking ospital na pangturo sa Sokoto State upang makatanggap ng mas masusing gamutan. Ipinapakita ng walang habas na pag-atake sa mga mamamayan ang matinding kalupitan ng mga armadong grupo sa rehiyon. Ang mga magsasakang lumalabas lamang upang maghanap buhay ang nagiging pangunahing biktima ng karahasan. Gayunman, mahalagang linawin na kailangan pang beripikahin ng mga awtoridad ang eksaktong bilang ng mga nayon na naapektuhan at ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Patuloy ang investigasyon ng lokal na pulisya at ng mga unit ng militar na nakatalaga sa rehiyon bago ilabas ang pangwakas na opisyal na ulat. Upang higit na maunawaan ang lalim ng krisis, kailangang suriin ang mas malawak na paglaganap ng armadong panunulisan sa hilagang kanluran at gitnang bahagi ng Nigeria. Hindi lamang pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga magsasaka ang ginagawa ng mga grupong ito sa mga pamayanang nasa kanayunan. Sa paglipas ng panahon, lumawak at naging mas organisado ang kanilang mga operasyon. Naging malaking pagkakakitaan ang pagkidnap kapalit ng pantubos, na nagdudulot ng matinding banta sa seguridad at nagiiwan sa mga pamayanan sa ilalim ng patuloy na takot. Makikita sa epekto nito sa ekonomiya ang napakalaking halaga ng salaping napupunta sa mga kamay ng mga kriminal. Ayon sa datos ng SBM Intelligence, nakakolekta ang mga grupong sangkot sa pagkidnap sa Nigeria ng mahigit 1.6 milyong dolyar mula sa mga bayad pantubos noong 2024 lamang. Nagbibigay ang halagang ito sa mga gang ng kakayahang bumili ng mas maraming armas, kumuha ng mga bagong kasapi at ipagpatuloy ang kanilang mga ilegal na gawain. Dahil dito, lalo pang humihina ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Isang malinaw na halimbawa nito ang insidente sa nasasakupan ng lokal na pamahalaan ng Oriyire sa Oyo State. 39 na mag-aaral at 7 guro o kabuuang 46 na katao ang dinukot mula sa 3 paaralan.
Dinala ang mga biktima sa kagubatan ng Old Oyo National Park kung saan dumanas sila ng matinding paghihirap habang nasa kamay ng mga salarin. Nailigtas lamang ang mga mag-aaral at guro makalipas ang 56 na araw ng pagkakabihag sa pamamagitan ng pinagsamang operasyon ng Hukbong Katihan ng Nigeria, Hukbong Himpapawid, Pulisya at Amotekon Corps. Ipinapakita ng ganitong mga pangyayari ang direktang epekto ng krisis sa sektor ng edukasyon at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Dahil sa mga insidenteng ito, bumababa ang tiwala ng mga magulang sa pagpapapasok sa kanilang mga anak sa paaralan. Ayon sa datos ng UNICEF, humigit kumulang 37% lamang ng mga paaralan sa Nigeria ang may sapat na sistema ng maagang babala laban sa mga banta ng pag-atake at pagkidnap. Bukod sa edukasyon, matindi rin ang epekto ng krisis sa agrikultura. Maraming magsasaka ang natatakot ng pumunta sa kanilang mga bukid na nagiging sanhi ng pagbaba ng produksisyon ng pagkain at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Naaapektuhan din ang kabuuang ekonomiya sapagkat ang mga pondong dapat sana ay ginagamit sa pagpapaunlad ng infrastruktura ay kailangang ilipat sa budget para sa depensa at seguridad. Bilang tugon sa lumalalang banta, naglunsad ang mga puwersang panseguridad ng Nigeria ng mas malawak na operasyon laban sa mga kriminal na grupo. Sa Kwara State na itala kamakailan ng isang matagumpay na operasyon kung saan napatay ang 3 pinaghihinalaang armadong tulisan at nailigtas ang dinukot na negosyanteng si Tukur Sani. Layunin ng mga operasyong ito ng militar at pulisya na wasakin ang mga kuta ng mga gang at maibalik ang kontrol ng pamahalaan sa mga pamayanang nasa kanayunan. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang malalawak at masukal na kagubatang ginagamit ng mga kriminal bilang kanilang mga taguan at himpilan. Naglabas din si Pangulong Bola Tinubu ng pahayag tungkol sa mga naging resulta ng mga kamakailang operasyon ng pamahalaan. Kinumpirma niya ang pagkakaaresto sa 8 pinaghihinalaan at ang pagkamatay ng iba pang miyembro ng gang habang isinasagawa ang misyon sa pagsagip sa Old Oyo National Park. Ipinapakita ng pahayag na patuloy na kumikilos ang pamahalaan upang tugunan ang lumalalang suliranin ng pagkidnap at armadong panunulisan. Ngunit sa kabila ng ilang tagumpay, nananatiling masalimuot ang kalagayan dahil malalim ang pinagmumulan ng problema sa lipunan, kabilang ang kahirapan, kawalan ng trabaho, mahinang pamamahala at kakulangan ng presensiya ng pamahalaan sa malalayong pamayanan. Ipinaliwanag din ni Ministro ng Tanggulan Christopher Musa ang isa sa mga pangunahing taktika ng mga armadong grupo laban sa pamahalaan. Ayon sa kanya, ginagamit ng mga tulisan ng mga bihag na mamamayan at mag-aaral upang pilitin ang pamahalaan na palayain ang kanilang mga nahuling pinuno. Ang ganitong uri ng panggigipit ay naglalagay sa mga puwersang panseguridad sa napakahirap na kalagayan. Kailangang balansehin ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga sibilyan at ang mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit umaabot ng maraming araw o linggo ang ilang operasyon sa pagsagip. Habang patuloy na nilalabanan ng Nigeria ang krisis sa seguridad, isang matinding trahedya naman sa infrastruktura ang naitala sa kabilang panig ng mundo. Noong Hulyo 20, 2026, ganap na ika-1:04 ng hapon, isang nakamamatay na pagsabog at pagguho ang naganap sa loob ng tunel ng isang plantang hydroelektriko sa Sikkim, India. Nangyari ang aksidente sa Headrace Tunnel o HRT-AD3 ng 500 megawatt Tista Stage VI Hydroelectric Project na kasalukuyang itinatayo. Ang pasilidad ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng National Hydroelectric Power Corporation o NHPC, isang kumpanyang pag-aari ng Estado sa Samardong, Namche District. Batay sa mga pahayag ng NHPC at ng Directorate General of Mine Safety o DGMS, ang pangunahing sanhi ng pagsabog ay ang biglaang pagbuga at pagliyab ng nakulong na methane gas. Naipon umano ang mapanganib na gas sa mga formasyon ng batong nasa ilalim ng kabundukan ng Himalaya sa loob ng mahabang panahon. Habang sinusubukan ng mga manggagawa na palabasin ang mga naipong bulsa ng gas, nagkaroon ng pagliyab na nagdulot ng napakalakas na pagsabog sa loob ng makipot na tunel. Agad na kumalat ang makapal na usok at mga nakalalasong singaw sa loob ng pasilidad. Nagdulot din ang lakas ng pagsabog ng pagguho ng mga bato na mabilis na bumara sa pangunahing daanan at bungad ng tunel. Sa kabuuang 27 opisyal at manggagawa na nasa loob ng mangyari ang insidente, 2 lamang ang mabilis na nakalabas. Ang natitirang 25 ay naipit sa mas malalim na bahagi ng tunel. Ang ganitong uri ng aksidente sa konstruksyon sa ilalim ng lupa ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na sitwasyong maaaring harapin ng mga pangkat ng tagasagip.
Naging napakabigat na mga hamong kinaharap ng mga tagasagip mula sa National Disaster Response Force o NDRF at ng State Disaster Management Authority. Ayon kay Rajiv Aroka, direktor ng Sikkim State Disaster Management Authority, 13 bangkay na ang nakuha at nailabas mula sa tunnel. Gayunman, 7 hanggang 8 karagdagang bangkay ang natagpuan umano ng mga tagasagip sa mas malalim na bahagi ng pasilidad. Hindi pa agad mailabas ang mga ito dahil sa matinding panganib sa loob, habang ang ilan pang manggagawa ay hindi pa natatagpuan o nailalabas. Ipinaliwanag ng mga otoridad ang 3 pangunahing balakid na nagpapahirap sa operasyon. Una, umabot sa humigit kumulang 0.76 metro ang lalim ng tubig baha at putik sa loob ng tunnel. Dahil dito, naging mahirap ang pagpasok ng mabibigat na kagamitan at sasakyang kinakailangan sa paghuhukay. Ikalawa, patuloy ang pagtagas ng methane at nananatiling mataas ang antas ng mga nakalalasong singaw. Dahil dito, napipilitang magtrabaho ng salita ng mga tagasagip sa loob lamang ng 15 minuto habang gumagamit ng mabibigat na tangke ng oksiheno at iba pang kagamitang pangkaligtasan. Ikatlo, ang patuloy na malalakas na pag-ulan sa rehiyon ay nagdudulot ng mga pagguho ng lupa sa labas ng tunel. Nagiging dahilan ito upang lalong gumalaw ang lupa at tumaas ang panganib ng panibagong pagguho sa loob ng pasilidad. Dahil sa napakatinding kalagayan sa loob ng tunnel at sa kawalan ng sapat na oksiheno sa loob ng mahigit 48 oras, naglabas ang mga awtoridad ng isang mabigat na pagtatasa. Ayon sa Sikkim State Disaster Management Authority, napakaliit na ng posibilidad na may makaligtas pa sa mga natitirang manggagawa dahil sa kakulangan ng hangin, pagkalat ng nakalalasong gas at matinding pagbaha sa loob. Dahil dito, ang misyon sa pagsagip ay unti-unti nang nagiging operasyon sa pagkuha ng mga bangkay. Batay sa pinakahuling mga ulat, tinatayang umabot na sa 20 hanggang 22 ang posibleng kabuuang bilang ng mga nasawi. Gayunman, mahalagang linawin na maaari pang magbago ang pangwakas na bilang ng mga nasawi. Magiging tiyak lamang ito matapos makumpleto ng mga pangkat ng tagasagip ang operasyon at maisagawa ng mga dalubhasa ang formal na investigasyon. Nangangailangan ng labis na pag-iingat ang pagsusuri sa loob ng gumuhong tunnel upang maiwasan ang panibagong pagguho habang kinukuha ang mga natitirang bangkay. Nakatuon ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa kaligtasan ng mga tagasagip habang tinatapos nila ang napakahirap na gawain. Muling nagbukas ang trahedya sa Sikkim ng malawak na usapin tungkol sa kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran sa mga proyektong pang-imprastruktura sa kabundukan ng Himalaya. Matagal nang naglalabas ng babala ang mga dalubhasa sa kapaligiran at heolohiya tungkol sa mabilis na pagtatayo ng malalaking pasilidad sa rehiyong ito. Kilala ang Himalaya bilang isa sa mga pinakabatang kabundukan sa mundo at isa rin sa mga lugar na pinakaaktibo sa pagyanig ng lupa. Hindi matatag ang maraming formasyon ng bato sa rehiyon. Dahil dito, ang paggamit ng malalakas na pampasabog at malalimang pagbabarena nang walang sapat na mga hakbang sa kaligtasan ay maaaring magdulot ng napakataas na panganib sa buhay ng mga manggagawa. Upang magbigay ng mas malalim na konteksto, inihalin tulad ng mga eksperto ang insidente sa aksidenteng naganap noong Nobyembre 2023 sa Uttarakhand, India. Sa pangyayaring iyon, 41 manggagawa ang naipit sa loob ng 17 araw matapos gumuho ang Silkyara Barkot Road Tunnel na itinatayo rin sa rehiyon ng Himalaya. Bagaman matagumpay na nailigtas ang lahat ng 41 manggagawa sa Uttarakhand matapos ang isang napakahaba at masalimuot na operasyon, ipinakita ng pangyayari ang paulit-ulit na panganib sa pagtatayo ng mga tunnel sa mga zonang hindi matatag at madaling gumalaw o gumuho. Nananatiling malaking usapin sa industriya ang kakulangan ng mga daanang panligtas, maagang sistema ng babala at alternatibong lagusan sa mga proyektong itinatayo sa ilalim ng lupa. Kapag pinagnilayan ang dalawang magkahiwalay na pangyayari sa Nigeria at India, makikita ang dalawang magkaibang mukha ng pandaigdigang panganib. Sa Nigeria, ang pangunahing usapin ay ang kahinaan sa larangan ng lipunan, politika at seguridad. Ang mahinang pamamahala, kahirapan at kawalan ng sapat na pagkakataong pangkabuhayan ay nakatutulong sa paglaganap ng organisadong kriminalidad. Sa India naman, ang pangunahing usapin ay ang kahinaang heolohikal at pangkapaligiran. Ang mabilis na pagpapaunlad ng infrastruktura ng walang sapat na paghahanda ay maaaring maglagay sa panganib sa kalikasan at sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ipinapakita ng parehong insidente ang matinding epekto ng sistematikong kapabayaan sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Dalawang pangunahing aral ang maaaring makuha ng pandaigdigang komunidad pati na rin ng ating bansa mula sa mga pangyayaring ito. Una,
Kritikal ang pangangailangan para sa mas matatag na mga mekanismo para sa kapayapaan at kaayusan upang labanan ang organisadong kriminalidad at pagkidnap kapalit ng pantubos. Kailangang maprotektahan ang mga sibilyan, lalo na ang mga naninirahan sa malalayong pamayanan. Ikalawa, kinakailangan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin sa kaligtasan, wastong pagmamanman sa mga mapanganib na gas at masusing pagtatasa sa panganib sa kapaligiran bago simulan ang anumang malaking proyektong pangkonstruksyon. Ang pagbaliwala sa mga pangunahing alituntunin sa seguridad at kaligtasan ay maaring magkaroon ng nakamamatay na kapalit para sa mga ordinaryong mamamayan at manggagawa. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusubaybayan ng mga awtoridad ang dalawang magkahiwalay na sitwasyon sa Timog Asya at Kanlurang Aprika. Sa Sikkim, India, nakatuon ang pamahalaan sa pagtatapos ng operasyon sa pagkuha sa mga biktima mula sa Tiista Stage VI Tunnel at sa pagsisimula ng formal na investigasyon ng Directorate General of Mine Safety. Sa Nigeria naman, nagpapatuloy ang mga operasyon ng militar at iba pang puwersang panseguridad laban sa mga taguan ng mga armadong tulisan sa mga kagubatan. Layunin ng mga operasyong ito na maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Zamfara at Oyo States. Ang dalawang krisis ay nagsisilbing paalala tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa buhay ng tao laban sa karahasan, kriminalidad at mga panganib sa lugar ng paggawa. Ipinapakita ng mga balitang ito na sa kabila ng magkakaibang lokasyon at sanhi ng mga krisis, nananatiling pinakamahalagang usapin sa buong mundo ang buhay ng tao at ang seguridad ng bawat pamayanan. Ang pagsubaybay sa mga ganitong pangyayari ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga aral na maaaring ilapat sa ating sariling lipunan upang maiwasan ang mga katulad na trahedya. Para sa iba pang pinakabagong ulat, pagsusuri at malalalim na balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang kampana upang patuloy na makatanggap ng mahahalagang balita.